Nga ang kasapsapan sa isa sa pinakamagandang dagat na napuntahan ko sa lalawigan ng Aurora. At hindi lang yan ang itutur ko sa inyo sa bidyong ito. At kung may balak kayo magtungo dito ay panuorin hanggang dulo. Baka makatulong sa inyo ang mga tourist spot na ipapakita ko. Kaya sit back and relax dahil itutur ko kayo sa iilang pasyalan dito sa lalawigan ng Aurora. Kaya tara, let's go! Alas 2 ng umaga na magkita-kita kami at nag-take off dito sa Mexico, Pampanga. Kailangan maging maaga kasi nasa 297 kilometers ang kasapsapan o nasa 7 hours na biyahe. Syempre, di pa kasama ang mga stopover dyan mga idol. Pagputok nga ng araw ay nandito na kami sa may monumento ni Maria Aurora. Nakadalasan ay dito din nag-i-stopover ang mga rider. Napakaganda kasi dito at may malaking dam na view mga idol. At dito na rin kami nagpahinga habang nagpapalipad ng drone mga idol. Para sa akin nga ay ang Aurora Province na ang pinakamagandang tanawin habang bumabiyahe sa buong norte. Pagkatapos nga namin magpahinga ay agad na kami bumalik sa biyahe. Kaya nga pala ang nakapin namin sa Google Map ay ang Karonsa Kasapsapan. Ang Karonsa nga pala ay isa siyang camping site. At kung hindi mo naman trip ang camping ay nakahilera naman ang mga resort dun. Kaya pili na lang kayo mga idol. Pagkatapos ng pang-5 oras naming nasa biyahe ay nakarating na kami dito sa Ampere View ng mga alas 7. Isa to sa mga good spot dito sa Dipakulaw, Aurora. Napakaraming ang humihinto dito para magpahinga at mag-picture taking dahil sa napakagandang tanawin. Sa kanang bahagi kasi ay malawak na dagat at sa kaliwang bahagi ay mga malalaking bundok mga idol. Nakarating na din ba kayo dito mga idol? Patingin naman ng mga solid picture nyo kasama ang napakagandang view. Pagkatapos ng Ampere View ay madadaanan nyo naman ang napakagandang tanawin at napakatarik na bundok dito sa parting Dipakulaw. Bali 3 bundok ang madadaanan nyo. Ang una ay yung sa Maria Aurora, pagkatapos itong sa Dipakulaw at ang huli ay ang pagkatapos nyong dumaan sa Dinadyawan. Sobrang tatarik niyan kasi yan ang ating Sierra Madre mga idol. Napakasolid talaga dito. Gusto ko sanang ipakita lahat ng clip na napakaganda. Kaso baka maging reality show to sa sobrang haba. Sa biyahe pa lang ay sulit na mga idol. Kahit medyo nakakapagod, di wow. Pagkatapos nga ng pangalawang bundok na pagbaba nyo naman ay ang Dinadyawan na ang bayan na madadaanan nyo mga idol. Isa rin ito sa pinakamagandang tourist spot dito sa Aurora. Sa susunod na vlog ay sa Dinadyawan ko naman kayo itutur mga idol. Pagkatapos namin sa kasapsapan ay magpapababa din kasi kami ng Dinadyawan. Pagkatapos ng Dinadyawan ay isang napakatarik pa na bundok ang inyong madadaanan pero maikli na lang yan kumpara sa dalawang unang nauna mga idol. Okay, buto ka, sabay tayo. Kurba ang buntok. Good boy, good boy. Okay, sabay. Ayan, pakurba na tayo ha. Ulo. Yan. Bigyan ng espasyo si Toryo dahil papato. Alright. Sabi boy, di tayo gagamit ng pero matarik mga idol. Okay na, bala kami. Pero idol, shout out nga pala sa kasabayang ko dito. Buta kami daan. At habang ipinapakita ko ang napakasolid na daan ay baka pwedeng makahingin ng konting pabor sa'yo. Baka pwedeng pagsuportahan naman ang page ko sa pamamagitan ng pag-follow sa akin mga idol. Pag-share na din ng video ito baka sakali makatulong sa mga pupunta dito sa Kasapsapan, Kasiguran mga idol. Yun lang, maraming salamat po. Halos mag-aalas 11 na nung nakarating kami dito sa Arco ng Kasiguran. Bali pang 9 na oras na naming nakasalang sa biyahe dito mga idol. It's a very long drive. Time check 10:48 AM. Nag-take off ng 2 o'clock ang maaga. Ngayon nakarating na Kasiguran. Alrighty, diretso na to mga idol, let's go! Walang yan naman Rough Road Gaming. Salde! Hindi hawak ka, baka maulog sa chin. Uy, na! Uy, nakabidyo ka pre. Loko. Alright mga idol, nandito na tayo sa Kasiguran Colored Gutter. Ayan,
napakaganda. Province streets ba mga idol? Pag nakita nyo na ang colored na gutter ay napakalapit nyo na lang at pasado 11:30 AM nang makarating kami sa Caronsa camping site mga idol. Sure namin tayo. Paki-parking muna sir, no? Oo. Makipag-parking muna kayo doon. Sige. Ay, tanong nyo sir, Pero mag-park sir doon. para maiayos natin yung mga sasakyan nyo kasi dito wala na. Doon ang parking na, kadulo. At nakahanap na nga kami ng good spot at nakapagtayo na rin kami ng mga tent. Ang susunod na gagawin namin ay kumain mga idol. Kainan time! Wala kami makain. Maghanap ng pagkain sa labas. Saldi boy oh. Lokal na lokal. Naglalakad ang mga lokal. Tapos na kumain ng masakit ang ngipin. Pre, ano yan ang uli mo? Pating! Pating. Update check. Subukan ko nga ipalo sa leeg mo. Pagkatapos kumain ay nag-chill muna kami sa spot namin at nagpalipad na rin pala ako ng drone para mas makita nyo kung gaano kaganda ang kasapsapan mga idol. Papalipad muna tayo ng drone. Tingnan nyo kung gaano kaganda dito. Yan. Ayan yung drone mga idol. Saan na ba? Yan. Let's go. Pumunta. Napaka-solid mga idol. Pagkatago nga ng araw ay nag-swimming na kami sa dagat at in-enjoy ang mga wave dito. Pagtapos niyan ay proceed naman tayo sa kinabukasan dahil itutur ko naman kayo sa isa sa pinakamagandang good spot dito malapit sa Kasiguran. Walang iba kung hindi ang Parang Hills mga idol. Alright mga idol, good morning sa inyong lahat. Dito na rin tayo sa Kasiguran, Kasapsapan. Puntahan na lang din natin yung Parang Hills. Doon na tayo magtapos-tapos. Doon ko na tatapusin ang part 1 ng video ito. Kasama natin si Buboy at si Boss Maria. Tara, let's go! At habang papunta nga pala kami ng Parang Hills ay ibibigay ko naman ang iilang impormasyon patungkol kung magkano nga ba ang bayarin sa pinag-stayan namin na Caronsa camping site mga idol. Unahin natin sa mga tent. Meron na rirentahan tent dito sa halagang 550 pesos. Kasama na yung kutsyon at good for 2 to 3 packs na yon mga idol. Pwede nyong paghati-hatian yon. At kung may dala naman kayong sarili nyong tent ay 200 pesos naman ang inyong babayaran. At meron din nga palang entrance fee dito na 30 pesos per head mga idol. Tapos walang kuryente dito, meron lang generator. Walang signal pero may wifi na tig 20 pesos for 5 hours mga idol. May mga kainan na din at maraming tindahan dito, easy access lang mga idol. At kung may katanungan ka ay pwede mong i-comment sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya.
nakarating na nga kami dito sa Parang Hills. May environment fee pala dito na tig 20 pesos per rep. At siguro dito ko na rin tatapusin ang pagtutur ko sa inyo. Bali, papakita ko na lang kung gaano kalupit ang Parang Hills pagdating sa napakagandang view mga idol. May part 2 pa nga ang vlog na ito. Sa Dinadjawan naman ang next ko naman na itutur sa inyo. O siya mga idol, ako'y magpapaalam na. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and share. And I always thank you so much for watching. Goodbye.